Magandang araw, ako po si Christian Esguera and here are my 5 takeaways mula po dito sa Day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. Okay, takeaway number 1. Alam niyo po, hindi po madali maging abogado nitong si Vice President Sara Duterte, specifically dito po sa Article 4 na pinag-uusapan po ngayon dyan po sa Senate Impeachment Court. Bakit kanyo? Ang pinag-uusapan po rito yung pananakot, yung pagbabanta ni Vice President Sara Duterte dito po sa buhay ni Bongbong Marcos, ng First Lady at ang dating House Speaker. Napakahirap po talagang depensahan ng Vice President dito dahil yung mismong ebidensya ay galing po doon sa Vice President. Caught on video po at napanood po nating lahat yung kanyang pagmumura, yung kanyang pagbabanta. So kung ikaw ay abogado ni Vice President Sara Duterte dito sa puntong ito ng trial, anong gagawin mo? Well, you try to destroy the credibility of the prosecution witness. You try to resort to the technicalities. You have to focus on the nitty-gritty. And siguro, isipin mo na sana dun matuon yung pansin, hindi dun sa mas malaking issue o mas malaking picture. At ano po ba yon? Yung pananakot, yung pagbabanta ng Vice President, ito po ba isang impeachable offense? At balikan po natin yung nangyari sa Day 4 na impeachment trial. Nandun din po yung pagtutok nila dito po sa isang argument, no? Na dahil po yung NBI nasa ilalim ng DOJ, at yung DOJ nasa Executive Department, at sino po ba yung head ng Executive Department? Walang iba kundi yung Presidente ng Pilipinas. So parang pinapalabas nila na nandun yung bias, nandun yung control ng Malacanang doon sa isinigawang investigasyon ng NBI dito po sa pagbabanta ni Vice President Sara Duterte. Na yun naman po ay napasinungalingan. Nasagot naman na maayos sa tingin natin nung second witness ng prosecution. Yan po ay si dating NBI Cybercrime Division Chief, si Attorney Jeremy Lotok. Okay, so dun sila tumututok Mayroon bang bias na nangyari? Mayroon bang selective na pagtingin doon sa pagbabanta? Siyempre, tinatanong din ng defense team, yun bang banta sa buhay ng Vice Presidente, inimbestigahan din ba ng NBI? Ang sagot ng NBI, oo, inimbestigahan. Ang problema, gaano ba ka-credible yung pagbabanta di umano o yung banta sa buhay di umano ng Vice President? Ikumpara po natin, no? Doon po sa banta sa buhay ng Presidente, ng First Lady at saka ng dating House Speaker, napakalinaw po. Dahil ebidensya galing mismo sa bibig ng Vice President at hindi naman po niya ito'y dinenay. Doon sa video, noong November 23, 2024, sinabi pa niya, no joke, no joke. Tapos pinakita ng prosecution team na bago yung November 23, 2024 video, meron pang mga naunang pagbabanta, yung Vice Presidente. At yun yung isang video, October 18. Diba? Tingnan natin. So I just imagined myself cutting his head. So kung ikukumpara naman natin ito doon sa di umanay banta sa buhay ng Vice Presidente, ano po ba yung ebidensya? Ano po ba yung pwedeng actionable leads or information? Parang wala Kasi galing lang yun mismo sa mga Duterte. Galing lang yun mismo doon sa mga DDS. Galing lang yun mismo sa Vice Presidente. Di umano, meron daw banta sa kanyang buhay. At ito yung sinasabi nilang Operation Romanov. Alam niyo po, kung titingnan niyo po yung yung background ng mga Duterte, hindi naman po out of the ordinary para sa kanila yung mag-imbento, yung mambudol. Diba? Gawain po ito ng kanyang tatay, yung dating presidente. So, pag sinabi niya merong Operation Romanov, mapapaisip ko muna, dapat meron naman kahit papanong credible information that could warrant an investigation. Pero even then, sabi ng NBI, inimbestigahan nila. Kaya nga, tingnan natin, magkaiba po yung banta na ginawa ng Vice Presidente doon kay BBM at yung sinasabi na Vice Presidente na banta laban sa buhay niya. Yung isa malinaw dahil yung ebidensya galing mismo sa Vice Presidente, yung isa naman, napakalaking question mark. Especially, huwag niyo pong kalilimutan, itong Operation Romanov na ito, ang una nagsabi nito, si Baste Duterte, doon sa isang rally sa Davao. At ang sinasabi niya, yung Romanov, warning ito doon sa pamilya ni Bongbong Marcos. Baka matulad sila sa pamilya Romanov. Bakit biglang nag-mutate? Parang na-flip yung script. Biglang itong Operation Romanov laban na sa pamilya Duterte. So doon pa lang, mapapaisip ka na. Takeaway number 2.
Kung hindi po ganun kadali yung posisyon nitong defense counsels or panel ni Vice President Sara Duterte dito po sa impeachment court, well, at least meron ka pong katulad ni na Alan Peter Cayetano na isang senator judge. Pero kung titingnan mo yung takbo ng kanyang pagtatanong, yung mga issues sa kanyang tinututukan o yung mga linya na kanyang pinupursu, parang miyembro ng defense team ni Vice President Sara Duterte. Kasi argumento ng defense, yun yung kanyang pinupursu. Example, yung sinasabi na conditional threat daw yun. At kung yun ba, can be considered as an actual threat. At nilinaw na po ito nung first witness against the Vice President. Tapos yung pangalawang witness ng prosecution na galing din po sa NBI. Na ang tingin nila, doon sa threat na iyon, yun po ay serious, absolute, and actual. Kaya minsan mapapaisip ka, no? Ano bang klaseng senator judge itong si Senator Alan Peter Cayetano? Well, hindi na po tayo nagugulat dahil napakaliwanag naman po ng kanyang bias. Napakalinaw po nito. Ang tanong na lang dyan, dapat na ba siyang enter ng appearance bilang lawyer for the defense? Speaking of the senator judges, takeaway number 3. Alam niyo po, merong mga nakamonitor na meron pong ilang mga miyembro ng Senate Impeachment Court, mga senator judges, curiously, from the Senate minority, led by, guess who, Alan Peter Cayetano, yung nakitang umalis at medyo natagal din pagbalik doon sa trial, day 4. Bakit kaya? Of course, sinabi naman po ng tagapagsalita ng Senate Impeachment Court na they can freely go in and out of the trial. Dahil meron naman daw po silang monitor sa kanilang mga opisina. Okay, granted. Pero alam niyo po, hindi po ito simpleng committee hearing. Dapat nandun ka Kasi senator judge ka Ano ba yung mas importante na trabaho dun sa puntong iyon? Unless siguro it was a personal emergency, something that was very, very important, much more important than doing your job as a senator judge. At base po dito sa pag-monitor na Inquirer.net, mukhang halos isang oras na wala itong si Senator Alan Peter Cayetano at itong si Senator Robin Hood Padilla, mukhang higit isang oras. Bakit nga ba? Importante po na maliwanag po sa ating mga senator judges na kung gaano ka-importante yung kanilang responsibilidad, yung kanilang trabaho. And the least that they could do is to be present in the trial. Listen carefully. Be very, very keen in understanding the proceedings para kahit papano makapag-render sila ng tamang judgment when that time comes. Yun po yun. Kasi kung kunwari meron ka monitor nga sa office mo, anong kinaiba mo doon sa iba pang Pilipino na hindi naman senator judge pero nanonood at nag-monitor nito sa computer, sa cellphone, sa television. Senator judge po kayo. Mas mataas ang expectation sa inyo. Takeaway number 4. Alam niyo kung napakatindi o napakahaba ng oras na iginugol dito po sa usapin ng teknikalidad pagdating po rito sa Article 4 ng Articles of Impeachment dito po kay Vice President Sara Duterte. Well, at least meron po ilang mga senator judges na nakikita natin sinisikap ibalik doon sa tamang focus. Ito pong proceedings, ito pong trial. One example is the line of questioning by Senator Bam Aquino. Very interesting po yung tanong niya. Panoorin niyo po ito. So far, wala pang actual statement si Vice President Duterte na tinatanggi itong pagkausap sa isang hitman. And for the benefit of the public, magkaiba ho kasi yung general denial sa specific denial, no? Ang general denial, hindi ko ginawa yan. Wala akong kasalanan, no? Yung specific denial, hindi ko ginawa ito mismong mga bagay-bagay na ito. Hindi ko yun nakita sa sagot ng depensa. So I asked the defense, is there a denial that the Vice President actually spoke to a person to contract, spoke to a person to kill, the individuals that we're talking about, Attorney Vinluan? Sabi nyo meron. We believe that our client is entitled to. So, ang sagot po nyo, and this is my final question, Presiding Officer, ang sagot po nyo, kailangan i-prove ng prosecution na merong hitman. And you're not denying that the Vice President spoke to a hitman. No, we are denying that, Your Honor. It's just that was our presentation in our answer. Okay, so for the record, you are denying
that the Vice President actually spoke to a hitman na, in fact, ang sabi nga ni Attorney Lotoc, hindi siya nagsisinungaling. Yes, Sinasabi nyo, actually, nagsinungaling siya at wala siyang kinausap na hitman. Yan Yeah. pong sinasabi ninyo. Yes, Your Honor. I don't know what's the frame of mind of Attorney Lotoc, but that is our answer, Your Honor. Okay. That she denied. Maraming salamat, Attorney. Thank you. Merong sagot dyan yung defense counsel ni Vice President Sara Duterte bilang abogado. Pero alam niyo po, dun po sa milyong-milyong mga Pilipinong nanonood at nakikinig dito sa trial na ito, that was a common sense question. Dahil mismo yung Vice Presidente yung nagsabi na kumontak siya ng papatay dito kina BBM, sa First Lady at sa dating speaker, at sinabi niya, no joke, no joke. At dahil siya ay nasasakdal ngayon dito sa impeachment trial, meron ba siya specific denial laban doon? Of course, ang punto ng defense panel was that the burden of proof ay nandun sa prosecution. Kung sino po yung nagbibintang, siya yung dapat nagpapatunay. Pero alam niyo po, kung yung ebidensya na ilatag ng prosecution, at dito sa kasong ito, yung ebidensya galing mismo doon sa Vice Presidente. Nagsishift po yun eh. Dapat po pasinungalingan yan noong defense. Of course, their time will come dito po sa impeachment trial para pasinungalingan ito. Pero yung simpleng denial na yun, which is very, very specific, that was a very, very logical issue, a logical question, na pwede mo nang sabihin right away, di ba? Sa ordinary usapan. Kumonta ka ba ng killer o hindi? Hindi! Hindi ko ginawa yan. Kalokohan yan. Madaling sabihin eh, di ba? Hindi mo na kailangan magtago sa mga generalities, sa mga general denials. Kaya doon sa puntong iyon, maganda po yung naging linya ng pagtatanong nitong sa Senator Bam Aquino. Takeaway number 5. Alam niyo po habang pineplay yung videos ng Vice President na sinasabi gusto niyang pugutan ng ulo yung presidente, tapos yung walang haba sa pagmumura niya, di ba? Sobrang lutong ng kanyang pagmumura doon sa kanyang November 23 online press conference. I was wondering, ano kaya iniisip ng mga senator judges habang pinapanood ito? Hindi ba sila naiskandalo doon sa pinagsasasabi at ginawa ng Vice Presidente na again, galing mismo sa kanya yon. Of course, ang argument was there was a context, merong nag-trigger dyan at ito yun, at sinasabi ng iba ng defense, hindi naman po yan grave threat. Diba? Yung argument nila, meron na ba na isang pangkaso laban sa Vice Presidente? Sinasabi nila, yung bang rekomendasyon o yung findings sa NBI, binding ba yun doon sa DOJ? Of course not. Diba? Kailangan pa rin mag-imbestiga ng Department of Justice. And eventually, yung guilt, when it comes to the criminal aspect of that threat, will have to be determined by the courts. Pero ang pinag-uusapan po natin dito, impeachment. Hindi po natin pinag-uusapan dito kung meron bang criminal liability itong Vice Presidente doon sa pagbabantang ginawa niya. Kaya, bilang takeaway, dapat maliwanag po sa atin, no? Iba po yung nature ng impeachment trial doon po sa isang criminal proceedings. Bakit po? Dito po ang punto natin dito, ito bang ginawa ng Vice Presidente ay isang impeachable offense? At kung impeachable offense ito, hindi ba dapat matanggal siya bilang Vice Presidente? At hindi na siya dapat makahawak pa ng posisyon sa gobyerno. Yun po yung outcome dyan kung sakali siyang makonvict. Kaya ang basic question dito dapat hindi po nawawala sa atin. Kahit napakahaba ng oras na ginugugol sa mga technicalities, meron pong paglilihis na nangyayari, meron pong ilang mga senator judges na astang abogado para kay Sara Duterte. Ito may basic question. Yung ginawang walang haba sa pagmumura, yung po bang pagbabanta ng Vice Presidente na napanood naman po nating lahat ng milyong-milyong mga Pilipino, ito po ba ang aksyon ng isang taong nasa tamang pag-iisip? More importantly, ito po ba yung tamang asal ng ikalawang pinakamataas na halal na opisyal ng ating bansa? Sa tingin ko po, napakaliwanag naman po ng sagot dito po sa mga tanong na ito. Again, ako po si Christian Esguerra, and these have been my 5 takeaways dito po sa Day 4 ng impeachment trial ni Vice President Sara Duterte. So help me God.